Design of stone masonry walls. Kung familiar kayo doon sa mga malalaking bato, yung tinatawag natin boulders, gagamitin natin yon as retaining wall. Karamihan makikita natin yan ginagamit ng mga contractors o yung mga designer as beautification. But this time, i-utilize natin as structure. Gamitin natin retaining wall instead of concrete. So dito sa board, makita natin, ito yung title, Design of Stone Masonry Wall. So meron tayong coefficient for sliding, yan yung mga importante. Allowable bearing, allowable lateral shearing resistance. Yung SBC, yung soil bearing capacity, kung hindi given at wala kayong study, pinaka-safe gamitin is 120 kPa or 120 kN per square meter. Ito yung specification ng boulders, kung makita nyo. Sabi ko, 300 to 500 diameter. Iba-ibang size yan. Pero napipili nila yan, depende sa location ng site, kung ano yung marami na nabibiling ganoong klaseng bato. Malalaking bato yan. Kung minsan nakikita natin sa yung mga size ng bato na ginagamit sa malapit sa dagat, yung ginagawang jetty or yung river control, ginagamit nila yan. Binabagsak nila ron, wala namang semento yon. So yung weight ng bato, kasi heavy siya, malalaki, solid. So binabagsak nila yon, nakakapigil siya sa erosion. So dito gagamitin natin, sabi ko nga, hindi natin lalagyan ng grout. Yun yung analysis. Kasi meron namang resistance against sliding. Pagkatapos nito, ang calculation, makikita ninyo yung recommended size based sa specification na gagamitin natin at saka yung usual formula na ginagamit sa practice. Makikita ninyo kung paano kung i-detail yung drawing, yung ilalagay natin sa plano. Meron ako rito, density. Ano to? Density ng boulder, nung size na ibinigay natin. And then meron din tayong density considering void. Kasi nga hindi naman solid. Siyempre, pag sinalansan mo yan, kahit mahusay yung nag-a-arrange, yung naglelay, nagkakaroon pa rin ng konting voids o yung guwang doon sa loob. So okay lang yon kasi mabigat naman siya. Dito sa density considering void, yung as a whole, na i-install mo na, kinonvert ko na siya sa into kilonewton per cubic meter. Kasi sa design kailangan natin in kilonewton per cubic meter. So sabi ko dito, voided equals 11.60. Binigay ko na rin dito yung density ng lupa. 15 kilonewton per cubic meter. Sabi ko ron, silty soil. Ito, pakita ko na sa inyo, dalawang klase. Meron tayong dalawang diskarte na ipapakita rito sa video natin. Dalawang approach. Yung isa, pressure due to soil weight. And then yung isa naman is soil pressure due to ground motion. Ano yan? Yung earthquake. Ano po? Check natin pareho. Natural weight, pressure ng natural weight. Yung isa naman, pressure due to earthquake. PSN as normal, yung kaya merong subscript na N, meaning soil pressure. Ito yung formula. Pakibasa nyo lang. Yung formula na to is, ito yung unit weight ng lupa. Kaya binigay ko, pasok natin dyan, and then yung height. Dito sa analysis natin, gagamitin kong height. Yung upper part nung ground is 4 meter high compared to sa lower part. So, kailangan nating i-stabilize yung lupa. I-design natin yung thickness ng boulders na walang grout, i-resist niya yung pressure ng lupa. So, kaya kailangan natin i-prove dito. Gaano kataas? Sabi ko, 4 meters. 4 meters. Makikita natin dito sa right. Nagpasok tayo ng value. Using this formula. Ito, if h equals 4 meters. So, equals 1/2 multiplied by 15. Ito. And then yung height, multiplied by 0.35. So, ano itong 0.35? Ito yung coefficient of friction. So, merong sariling resistance ang lupa. Especially kung yung lupa is hindi pa siya nagalaw, undisturbed. Nakuha ko is 42 kilonewton per meter. Concentrated force, triangular. As you go deeper, mas bumibigat yung lupa, natural, mas lumalaki yung magnitude ng pressure. Nakuha natin dito is 42 kilonewton per meter. 42 kilonewton per meter. Concentrated siya at a height of 1.33 mula sa baba.
sa base ng 4 meters. Yung letter B, ito na, no? Soil pressure due to ground motion. Ang ginamit kong designation is PEQ, meaning pressure because of earthquake movement. Meron akong isang video, in-explain ko ito, kung paano ko nakuha itong formula. Makita nyo dito sa baba, PEQ equals 1.9H multiplied by H multiplied by CA. Ganon din, may reduction factor din siya. Pero itatanong nyo, saan mo nakuha yan? Yung 1.9H. Saan mo nakuha yan? Doon sa video sinasabi ko, pwede kong insert dito sa video na to, yun yung lumang video ko. In-explain natin yan, i-derive ko yan kung paano nakuha. Yung acceleration due to earthquake motion, ang ginamit natin dyan is 2.5 meter per second per second. Yun yung acceleration. Pag horizontal acceleration ang kinoconsider natin. Ngayon, kung sasabihin ninyo, ang acceleration is 9.81 meter per second per second. Yun yung falling body. But dahil ito is earthquake, ang direction ng movement is horizontal. Kaya hindi natin pwedeng gamitin yung 9.81. Makikita natin doon, madiderive nito yung 1.9H. Pinasok ko dito, nilagyan natin ang value equals 10.6. So, yun po, nakita ninyo, dito, inireflect ko na yung inverted triangle. Kasi ang earthquake, yun ang kaibahan niya sa pressure ng lupa. Yung earthquake, inverted triangle. Yung concentrated force na nakuha natin, which is 10.6 kilonewton per meter, after nating i-substitute yung mga values, ang nakuha ko is 10.6. Concentrated, 1.33 meters mula doon sa top ng retaining wall. Inverted. Inverted. Yung dalawang value na yan, yung 42 at saka yung 10.6, gagamitin natin pareho to check kung ano ang safe data or information na kailangan natin para ma-size natin yung thickness ng retaining wall. Dito sa board, makikita natin investigate critical section. Ganito makikita ninyo yung profile ng stone masonry. So, sloping doon sa isang side, doon sa active side kung saan nandoon yung lupa na i-retain natin, straight siya, vertical, vertical. Dito naka-slope sa labas. Ngayon, ang mangyayari, ito yung given na height natin, which is 4 meters, sabi ko, H, nilagay natin. Magkakaroon tayo ng dalawang critical section. WC1, critical section, dito sa unang point. Yung isa naman, WC2, yung doon sa upper part. Yung mas malaki, ito yung sa pressure ng lupa. Yung pinakita natin kanina, ito yung A. Yung condition A. Yung condition B, yung WC2, yung upper part. Ito naman yung critical section brought by earthquake. So, kailangan natin investigate, sabi ko nga. Ito muna, yung A muna, pakita natin, HC equals 2.66. 2.66. Kasi yung critical niya, mula doon sa taas is 2.66 meters. Sinasabi ko taas ito, mula dito sa top hanggang dito sa unang critical section. Ito yung A, ito yung A, yung B. So, ang height niya is 2.66 meters. Ipasok natin. Saan po nakuha yung 30 kilonewton per square meter? Yung given natin kanina, yung isa sa mga parameters. So, 30 kilonewton per square meter multiplied by 2.66 meters, makukuha natin ang allowable shear. Allowable shear ng bato nung nakasalansa na siya. Doon sa level na 2.66 meter, kung bababa ka mula sa top, ang makukuha mo is 79.8 kilonewton per meter. So, condition A. Condition A, ito yung explanation. PSN, 42 kilonewton per meter. Actual, acting at 2.6 meter from top. Yun, yung binanggit ko. So, allowable shearing resistance ng bato. Ito yung boulders. Ito yung lupa. So, kailangan natin ma-size. Alin ang isa-size natin? Itong WC1. Gusto nating malaman gaano kalapad. Ito yung WC1. Ang requirement para hindi siya maitulak ng lupa. So, nilagay ko rito, hindi pa natin alam. WC1 multiplied by allowable shearing resistance nung bato. Pasok natin doon. Nakuha natin is 79.8. Dito, sa taas, Pasok natin dito, makukuha natin, ang answer is 79.8 WC1. Ang unit is kilonewton. Variable yung WC1, hindi pa natin alam. Kailangan natin i-equate yung actual
pressure, concentrated pressure na 42 kilonewton per meter. Makukuha natin yung value ng WC1, to, ang sabi niya rito is 0.52 meters. Yun ang hinihingi niyang thickness para hindi siya maitulak ng lupa. Number 3, condition B. Ito na yung pangalawa, yung sa earthquake na. PEQ equals 10.64 kilonewton per meter. While acting at 1.33 meter from top. Kasi nga inverted triangle, kaya yung critical niya napunta doon sa mas mataas. So ang nakuha natin doon is 10.64 kilonewton per meter. Ngayon, ito yung counterpart niya, no? Kung sa soil pressure, ito yung nakuha natin, 79.8. Sa earthquake, ang allowable niya is 30 kilonewton pa rin, ano? 30 kilonewton pa rin, dahil ito yung nasa code, yung nasa NSCP. At a height of 1.33, ang nakuha naman natin is 39.9 kilonewton per meter. Siya yung gagamitin natin, i-equate natin para makompute yung WC2. Ito naman, yung WC2, yung upper part. So, nakuha ko rito, WC2 equals 0.26. After na ipasok natin, equate natin yung 10.64. Ang variable WC2, nakuha natin is 0.26 meters. So, sabi ko dito, however, sabi ko, it minimum width on top is 300 mm. Yan yung minimum. Doon sa top, sa taas. 300 mm. By similar triangle, WC2 at 1.33 meter using the slope established by condition A. Yung condition A. Meron tayong na-establish na condition, yung 0.52. Kung i-ratio in proportion mo yan or by similar triangle, makaka-compute ka ng requirement ng width niya at this level, which is 1.33. Ang nakuha natin dito ay 0.41. Pero ang requirement niya is only 0.26. Ito, 0.26. So, ibig sabihin, yung 0.26 is safe. Kasi yan lang ang hinihingi niya. Pero ang masusupply niya is 0.41 at this level. Nasusundan po ninyo. Ginamit natin yung slope na establish ng critical A. Nung critical point at A. Let us compute yung weight ng stone. Sabi ko rito, check required footing size. Total weight of stone equals 0.3 plus 0.63. Saan galing yan? Kung tignan ninyo yung drawing dito sa baba, no? Ito yung detailing. Doon sa top, 300. Sa baba is 63 or 630. Ito yung nakompute natin kanina. So, pinagsama natin, kinuha natin yung average. Kaya meron the divisor na to. Multiplied by 1 meter strip, multiplied by 5 meter high. Total meters height is 5 meters. Kanina kung sinabi ninyo, akala ko 4 meters. Dinagdag ko kasing 1 meter na lalim yung nakabaon sa lupa. Yung foundation depth. So, naging 5 meters. Kaya multiply natin ang 5 meters. Multiplied by 11.6. Ito yung unit weight, yung voided weight. Total weight of stone is 26.97 kilonewton. Required footing size, i-check natin kung masatisfy niya based sa 120 kilonewton per square meter yung SBC. Ang hinihingi niya is only 0.22 square meters. Okay po. So, design footing size, yung didesign natin, base dito sa sloping, pagdating niya sa baba, ang naging total is 0.63 multiplied by 1 meter strip equals 0.63 meters. Actually, more than pa nga, 800 na yung lumabas eh. Pero nalagay ko rito is only 0.63 square meters. Ang requirement niya base sa SBC is only 0.22. Therefore, yung size natin is safe. Number 4, detailing sa tayo. Makikita ninyo sa drawing, ito yung sloping side. Ano po? Sloping side. Sa kabilang side, ito yung diretso lang. Yung nakadikit do sa lupa. So, yung lower ground at saka yung upper ground, ang difference is 4 meters. Naging 5 dahil meron tayong foundation depth. Sinama ko. Grouted boulders. Ito po yung maganda, no? Gusto ko lang i-explain. Grouted. Ngayon, naging grouted yung sinasabi ko. Yung calculation natin kanina, ang sinabi natin, ano? Yung stone meron siyang self-resistance against sliding because of interlocking. Yung pag nagkadikit-dikit yung mga bato, kahit walang simento yan, hindi mo siya basta maitutulak. Katunayan, yung makikita natin sa mga jetty, yung ginagamit sa dagat, ano po, yung binabagsak nila ron sa dagat, hindi naman siya tinatangay ng tubig, kahit malakas yung alon. So, dito sa boulders, yun din yung principle na na-apply natin sa retaining wall using stone masonry
Although, ang sabi ko, i-grout na natin. So, gagawin ko, ganito, ano po. Kung tignan niyo yung detail dito sa baba, nagawa ako ng 0.3 o 300 mm na thickness. Yan ay pinakapundasyon natin. But the same material. Yung ding bato na yun gagamitin natin. So, 300, pagkatapos noon, may mga gumagawa niyan, binubuhusan nila ng grout yung ibabaw. Ano po? Binubuhusan nila ng grout. Kung minsan, naglalagay pa sila ng dowels. Naglalagay pa sila ng dowels hanggang umusli doon sa labas, sa ibabaw ng ground. So, hanggang doon lang. Wala nang dowel sa taas. Dito lang, sa base. Para magkaroon lang ng key resistance yung ipapatong natin na succeeding layers. So, ang gagawin ko, ang isasuggest ko, every meter mula dito, every meter, ilelay natin yung mga malalaking bato. Pagka lay natin ng 1 meter, maglalagay ulit tayo ng grout, ipatong natin yung succeeding layer. Another 1 meter. And then, maglalagay na naman tayong grout hanggang marating natin yung upper ground. Okay po? So, dito sa labas, mas maganda, may mga gumagawa nito, yung surface, yung exterior surface, yung in-between stone, nilalagyan nila ng konting simento o grout para magandang tingnan, wala kang makikitang butas. Po, lalagyan nila ng simento, pero makikita mo pa rin yung overall, yung features ng bato. So, ganun ang mangyayari. At, isa ko pang gustong idagdagan na po. Dito meron tayong tinatawag na drain tile or drain pipe. At every, gagamit ako dito, sabi ko, recommended drain pipe is 50 mm. Ito, no? Tagus yan doon. At space at 1200 mm apart. Meaning, vertical and horizontal, yan yung spacing. Maglalagay tayo, suot natin. Para yung tubig, magkakaroon siya ng relief. Ilalabas niya yung nanggaling dito sa upper part ng tubig. Kung minsan yung iba, naglalagay pa ng gravel dito, para hindi papasok yung lupa. Nagkakaroon siya ng parang filter. Sandbag. Ilalagay niya ron sa butas kung saan papasok yung inlet ng tubig. Dito sa labasan na po, dito, lalagay niya dyan. So, papasok doon yung tubig para i-drain niya yung nanggagaling dito sa ibabaw. Hindi siya makakatulong, yung water pressure, hindi siya makakatulong na itulak niya yung bato. Dahil tinatapon natin yung tubig na nagagaling sa taas. At isa na lang, finally, yung meron ako hindi na isama. Kung gusto ninyong idagdag yung surcharge, especially yung mga parking, gusto ninyong idagdag yung surcharge weight, pwede namang idagdag yon. Ang pressure niya, kung meron na kayo, na-establish nyo yung weight ng surcharge, ang pressure niya is hindi siya nag-i-increase na kagaya ng lupa. Diretso. Ano po, kunyari, 10 kPa or kung 15 kPa yung nasa ibabaw, yung surcharge, 10 kPa all throughout mula sa taas hanggang sa baba. Idagdag niyo sa triangle na ginawa ko kanina para makuha ninyo yung final pressure. Yun po, sana nagustuhan ninyo yung topic natin at sabi ko nga, bihira nagdi-discuss ng ganito dito sa channel natin. Talagang dinidetail natin at hindi natin pinagmamadamot yung ating nalalaman. Sineshare natin yung experience, yung mga information o yung mga references ginagamit natin. Hindi sarili natin yun. Ginagamit natin yung kung ano yung recommended ng code sa practice. Kung kayong mga suggestion about kung anong gusto nyo topic na ma-discuss, ito civil. Although structural yung discussion, pero pwede ko itong i-categorize as civil design. Salamat po sa panonood at kita tayo ulit sa susunod. God bless.